Ako po si Miss Winnie at ito ang ating kwento. Sa isang tahimik at payapang baryo ng San Mariano, nakatira ang batang si Lito. Siya ay 15 taong gulang, kilalang masayahin, mapaglaro at mahilig sa pakikipagsapalaran. Gustong-gusto din niya ang mga kwentong kababalaghan. Likas din siyang mausisa at kapag may mga naririnig siyang tsismis o kwento mula sa kanyang mga kapitbahay ay nakikinig siya at inaalam ang katotohanan sa mga kwentuhang yon. Palagi siyang interesado, hindi siya natatakot kung anuman ang kanyang matutuklasan. Meron siyang kapatid na babae, si Trina, 10 taong gulang. Tahimik at palagi lang sa loob ng bahay. 2 taon pa lamang ito nang madiagnose na may developmental delay ang bata. Hindi naaayon ang edad nito sa kanyang mga pinapakitang kilos. Sa edad na 10, ang ugali, kilos at pananalita niya ay parang sa 5 taong gulang pa lamang. Palagi nitong bitbit sa kamay ang kanyang lumang manika na may kupas na damit at kulot na buhok. Mahal na mahal ni Lito si Trina at palagi niya itong pinoprotektahan. Lalo't madalas silang iwan ng kanilang nanay sa bahay, lalo na kapag namamalengke ito o kaya naman ay tinatawag sa bahay ng kanyang amo kapag kailangan nito ng katulong sa paglilinis o paglalaba. Isang araw, kinausap nito ang kanyang anak na si Lito. "Anak, mamamalengke muna ako ha. Medyo marami akong bibilhin ngayon at saka makikipila pa ako sa bayaran ng kuryente. Baka matagalan ako ha. Pakibantayan mong mabuti si Trina ha. Yung bilin ko parate, huwag kayong lalabas o kung maglalaro man kayo dito lang sa malapit." "Opo, Nay. Ako na pong bahala sa kapatid ko." "Huwag mong kalilimutan ang bilin ko. Bawal kayong pumunta sa dulo ng baryo. Bawal kayong lumapit sa bahay ni Aling Orensya. Lalo na ngayon, kabilugan ng buwan mamaya." Nanay, totoo ba talaga namang kukulam si Aling Orensya?" "Hindi ko alam anak, pero mas mainam na umiwas na lang tayo, hindi ba? Si Aling Orensya, siguro alam mo naman kung anong sinasabi ng mga tao sa kanya. Hindi siya ordinaryong matanda lang. May mga kwento tungkol sa kanya na hanggang ngayon hindi pa rin natatapos. Nag-iingat lang tayo." "Pero ba't ganun? Kapag nakikita ko siya, mabait naman ah. Minsan nga binibigyan pa kami ng candy ni Trina." "Ano? At sino nagsabi sa iyo na pwede kayong tumanggap ng pagkain galing sa matandang yun? Lito naman, hindi ka ba nag-iisip?" Ano naman pong masama? Pagkain naman po yun. Di ba sabi nyo, huwag tumanggi sa grasya?" "Oo nga, pero delikado. Hindi ba nga sabi nila mangkukulam siya? Paano kung sa pagkain ilagay yung sumpa? Paano kung kulamin niya kayo at saktan? May kaya ka bang gawin?" "Hindi naman po siguro. Hindi naman kami nasaktan ni Trina. Tsaka Nay, hindi pa naman napatunayan na totoo mangkukulam siya. Di ba turo mo sa amin na huwag husgahan agad ang isang tao?" "Oo na, tama ka naman dyan. Pero anak, iba si Aling Orensya. May mga kabataan dito sa atin na nawawala at doon huling nakikita sa tapat ng bahay niya." "Napatunayan na po ba na siya nga yung may kagagawan nun?" "Hay nako Lito, tanghali na. Ang dami mo pang tanong. Makinig ka. Ako pinoprotektahan ko lang kayo. Totoo man o hindi ang mga kwento tungkol sa kanya, dapat pa ring mag-iingat. Kaya nakikiusap ako, huwag matigas ang ulo ha. Bantayan mo si Trina at huwag na huwag kayong lalapit sa matandang yon. Naiintindihan mo ba ako?" "Opo, Nay. Huwag kayong mag-alala. Susunod po ako." "Mabuti, babalik ako kagad." Tumalikod na si Nanay Lisa at lumabas sa kanilang bahay. Naiwan sa harap ng pintuan ng kanyang anak na si Lito. Nang tuluyan nang mawala ang ina sa kanyang paningin, pumasok na siya sa bahay at naupo. Bigla siyang napaisip sa mga sinabi ng kanyang ina. Si Aling Orensya ay isang matandang babae na nakatira sa pinakadulo ng baryo. Siya ang pinakapaboritong paksa ng mga tsismis sa baryo. Marami ang nagsasabing mangkukulam ito dahil sa mga nakikitang itim na ibon na nakadapo sa itaas ng bahay niya. Hindi siya madalas lumabas ng kanyang bahay at kung minsan, tanging ang pag-ubulangan naririnig mula sa loob. Minsan na niyang nakitang lumabas ang matanda. Kung sa pisikal nitong anyo, masasabi niyang hindi naman ito nakakatakot katulad ng mga napapanood niya sa pelikula na anyo ng mga bruha. Matanda na si Aling Orensya pero malusog pa at maganda. Nakikita niyang magiliw ito sa mga bata, nakangiti at namimigay ng mga candy. Pero madaming umiiwas sa kanya.
Sila nga lang na magkapatid ang kumukuha nun sa ipinamimigay nitong pagkain. Natigil sa pag-iisip ang binatilyo nang marinig niyang tumatawa si Trina. Agad niya itong hinanap at nakita niyang nakaupo ito sa sulok ng sala, naglalaro ng kanyang manika. Huy, ba't ka tumatawa? Hindi sumagot si Trina pero nginitian siya nito. Muling hinarap ang manika at hindi na siya pinansin. Nagkibit-balikat na lang siya at binuksan ang telebisyon. Naupo at prenteng nanood ng anime cartoons na pinalalabas sa oras na yon. Nang matapos ang kanyang pinapanood, wala na siyang magawa. Muli niyang sinulyapan ng kapatid. Abala pa rin ito sa paglalaro ng kanyang manika. Muling sumandal sa upuan at inabot ang remote control. Inilipat-lipat ang channel sa iba't ibang palabas. Ngunit wala na siyang makitang magandang papanoorin. Pinatay niya kaagad ang TV at doon niya narinig ang malalakas na tawanan at sigawan ng kanyang mga kalaro sa labas. Isa sa pinakamalakas na boses na kanyang narinig ay ang boses ng pinsan niyang si Jomar. Ay, ang saya-saya naman nila. Samantalang ako nandito. Wala na siyang magawa, masyado na siyang nababagot. Tumayo siya sa kanyang upuan at tumanaw sa bintana. Sana makapunta ako dyan. Isang buntong hininga ang kanyang pinakawalan. Alam niyang hindi siya pwedeng lumabas dahil sa bilin ng kanyang ina. Kailangan niyang manatili sa loob ng bahay at bantayan si Trina. Trina? Kuya, tatawag mo ko? Natatakot ka ba kay Aling Orensya? Hindi po, mabait po siya. Bigay niya ako candy. Pero alam mo bang sabi nila, mangkukulam siya. Nakakatakot tapos pwede niya tayong saktan. Kulam? Ano po yun? Yung parang multo, yung pangit, masama ang ugali, nakakatakot. Hindi naman ganun si Aling Orensya eh. Sinungaling sila. Pait-pait kaya niya. Tapos maganda. Alam mo, may naisip akong gawin. Ano yun, kuya? Gusto mo ba alamin natin ang totoo kung talagang mangkukulam siya? Ano pong gagawin natin? Pupunta tayo sa bahay niya tapos magmamanman tayo kung anong ginagawa niya. Sige po, kuya. Sama po ako. Para tayong spy, secret agents, ano? Tumalon-talon pa si Trina sa tuwa. Kumislap ang kanyang mga mata sa pananabik na tila ba isang masayang adventure ang kanilang gagawin. Walang bahid ng takot sa kanyang inosenteng muka. Ang alam niya lang masaya siya kapag kasama ang kuya niya at kahit anong trip nito ay game siya palagi. Medyo nabawasan ang nararamdamang pagkainip ng binatilyo nang makita ang reaksyon ng kanyang kapatid. Basta tahimik lang tayo dapat. Bawal ang maingay. Tapos di tayo papakita. Papanoorin lang natin siya sa malayo. Opo, promise. Secret lang. Para tayong sa TV, may misyon. Ngayon na ba, kuya? Hindi pa. Sigurado kasi akong mamaya lang ay nandito na si nanay. Saka na lang kapag naglabas siya. Kailangan natin ng oras. O sige, diyan ka na muna at magsasayang na ako. Para mamaya kapag dumating na si nanay, magluluto na lang siya ng ulam. Sige po. Dito na lang po muna ako. Ako na po munang bahala sa baby ko. Tumango si Lito, sabay lakad papunta sa kusina. Habang naglalakad, napailing siya ng bahagya pero hindi mapigilan ng mapangiti. Si Trina talaga, kahit anong gawin niya, palaging para nasa sarili niyang mundo. Pero mahal na mahal niya ito. Naisipan niya ang ganong plano kanina dahil palagi na lang natatakot ang kanilang ina na baka maligaw sila sa bahay ng matanda at matulad sila sa mga batang nawawala sa kanilang baryo. Ilang beses na din na para silang mga nabibilanggo, lalo pat madalas pa naman na nawawala ang ina kapag nagtatrabaho ito o kaya naman ay namamalengke. Sa isip ng binatilyo, nalilimitahan ang oras nila na dapat ay naglalaro sila at nag-e-enjoy sa labas, kasama ang iba pang bata. Kaya naman para matapos na at matuldukan na ang usap-usapan at para na rin wala nang maidahilan ang kanilang ina, kaya naisip niya ang plano na yon, na alamin ang totoong pagkatao ng matanda.
Para sa kanya ang lahat ng bagay na may misteryo, hindi sapat ang kwento lang. Gusto niyang makita ng sarili niyang mata. Gusto niyang alamin kung totoo ba ito o gawa-gawa lang. Nang maisalang na niya ang kaldero sa kalan, sumilip siyang muli sa bintana. Wala pa rin ang kanyang nanay. Tahimik na ang paligid at wala nang masyadong tao sa labas. Nilingon niya ang lugar kung saan naupo si Trina. Trina? Bigla siyang kinabahan nang makitang wala doon si Trina. Wala ring sumagot nang tawagin niya ang pangalan ng kapatid. Dali-dali niyang inikot ang buong kabahayan pero wala si Trina. Lumabas siya ng bahay at hinalughog ang kanilang bakuran pero wala pa rin. Agad niyang tinawag ng malakas ang pangalan nito at nagtanong na rin sa kanilang mga kapitbahay. Isang batang kalaro ang nakasalubong niya at nagturo kung saan niya nakitang papunta ang batang babae. Ang kalsadang itinuturo nito papunta sa bahay ni Aling Orencia, ang lugar na pinakakinatatakutan ng lahat, lalo na ng mga bata. Tumakbo siya ng mabilis para abutan pa ang kanyang kapatid at maiuwi. Ayaw niyang maabutan sila ng kanyang ina na nasa labas ng bahay. Ayaw niya rin na sabihin sa kanyang nanay na pinabayaan nito si Trina. Hingal na hingal ang binatilyo nang marating niya ang lugar. Agad niyang nakita ang bahay ng matanda. Nagpalinga-linga siya sa paligid, umaasang matatanaw si Trina pero ni anino nito ay wala. Sa halip tumambad sa kanya ang isang bahay na lumang-luma na at waring nilamon na ng panahon. Ang bubong ay gawa sa pawid at may ilang parte na halos makalbo na. Ang dingding ay gawa sa sawali na unti-unti na ring nabubulok. Naging kapansin-pansin din ang mga nakita niyang mga palamuti na nakalagay sa bintana, mga manika, halos 10 piraso, may maliliit at may malalaki. Sa bakuran naman ay may mga halamang hindi pangkaraniwan na nakatanim. Mga halamang may maitim na dahon at malalapad. May isang malaking puno din ng balete sa tabi ng kanyang bahay na ang ilang ugat ay halos sumampa na sa kabilang bahagi ng bahay. Sa paanan nito ay may mga basag na palayok, buto ng hayop at mga lumang larawan na hindi maaaninag ang mga mukha ng kung sino man. May tambak din ng abo sa isang gilid at sa gitna naman ng bakuran ay may isang lumang duyan na gawa sa lubid at telang itim. Walang nakasakay sa mga oras na yon pero parang may mabigat at idinuduyan ito ng hangin. Malamig ang simoy ng hangin sa lugar na yon. Biglang nagkaroon ng hindi magandang pakiramdam si Lito. Parang may nakatingin pero nang tignan niya ang buong kapaligiran, wala naman siyang makitang tao. Huminga siya ng malalim at isinuksok sa isip niya na wala siyang dapat na ipag-alala. Lalo na't hindi naman siya naniniwalang masamang tao talaga ang matanda. Dahan-dahan siyang lumapit sa bahay na ito na pinaniniwala ang bahay ng isang malupit na mangkukulam. Trina? Wala pa ring sumagot. Lumapit siya ng konti sa silid, umikot papunta sa likod ng bahay at sinilip niya ang mga bintana pero wala siyang nakita. Tatalikod na sana siya pero bigla niyang narinig ang mahinang tawa, manipis, parang nanggagaling sa loob ng bahay. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Hindi niya alam kung guni-guni lang ba yun o totoo. Lumingon siya, siniguradong walang ibang tao sa paligid. Sinubukan niya ulit ang lumapit. Napatingala siya sa tapat ng pintuan ng bahay sa likod. Nakaawang ito at mula sa siwang may nakita siyang nakasinding kandila sa loob. Dito niya na napagtanto na may tao sa loob ng bahay. Muli niyang narinig ang tawa at mas malinaw na yon kesa nung una. Ikaw pala, Lito. Nandito ka ba para sunduin ang kapatid mo? Nasan po si Trina? Nandito siya sa loob. Halika, pumasok ka muna. Salamat po, Aling Orencia. Pero susunduin ko lang po sana ang kapatid ko. Nag-aatubili man ay dahan-dahang pumasok sa pintuan si Lito. Pagkapasok niya ay agad niyang naaamoy ang amoy na pinaghalong insenso at sinunog na dahon. Hindi naman maiwasan na magmasid ang mga mata ng binata sa kabuuan ng bahay sa loob. May mga kakaibang bagay siyang nakita. May mga garapon na may mga lamang kung ano-ano, mga papel, mga buhok at larawan. May mga nakita pa siyang mga insekto na nakalagay din sa bote at mga uod. Nasan po si Trina? Hindi sumagot si Aling Orencia pagkusay ngumiti ito ng marahan. Huwag kang mag-alala, ligtas siya. Pero bago mo siya makuha, kailangan muna nating pag-usapan ng ilang bagay.
Anong ibig niyong sabihin? Alam mo bang hindi lahat ng mga taong nakakapasok sa bahay ko nakakalabas ng basta-basta? Tinatakot niyo ho ako. Nasaan ang kapatid ko? Ibigay niyo sa akin si Trina. Susunduin ko na siya kasi malapit na makabalik ang nanay ko sa bahay namin. Pagagalitan niya ako kapag malaman niyang nagpunta kami dito sa inyo. Muli sa isang silid ay biglang bumukas ang pinto at sa likod noon ay lumabas si Trina. Kuya? Trina! Sandali lang, hindi pa tayo tapos. Ano po bang ginagawa niyo? Uuwi na po kami ni Trina. Napangiti si Aling Orencia habang pinagmamasdan ng takot sa mukha ni Lito. Maamo ang mukha mo. Parehas kayo ni Trina. Natutuwa ako sa inyo. May inaaalala ako sa mga mukhang yan. Isang bata na may maamong mukha, mabait at... Sandali lang po. Kailangan na po talaga naming makauwi. Pasensya na po. Sandali lang. Natatakot ba kayo sa akin? Hindi ko naman kayo sasaktan na. Hindi ako masamang tao. Kanina niyo pa po ako tinatakot. Tapos yung mga tao, sabi nila mangkukulam kayo. Hay nako, sanay na ako. Sige na nga, umalis na kayo ng kapatid mo. Siya nga pala, may binigay ako sa kanyang bagong manika. Manika po? Oo, ibinigay ko sa kanyang isa sa mga koleksyon ko. Para daw may kalaro ang luma niyang manika. Wag na po, Aling Orencia. Trina, ibalik mo yun sa kanya. Kasi kapag nakita ni nanay yan, magtatanong yun kung saan galing yan. Mapapagalitan tayo. Hindi niyo pwedeng ibalik yan. Naibigay ko na sa kanya. Kuya, ayaw. Ayaw ko. Gusto ko to manika. Hindi nga sabi pwede. Ibigay mo yan. At tara na, umuwi na tayo. Mabilis na hinablot ng binata ang manika sa kanyang kapatid at inilapag sa sahig. Mabilis niyang hinila si Trina palabas ng bahay. Panay naman ang iyak nito nang maiwan ang manikang ibinigay sa kanya ni Aling Orencia. Takot na takot si Lito, hindi lang dahil sa magiging galit ng kanyang nanay kapag nalaman nito na nakarating na sila sa bahay ng matanda. Hindi na rin kasi siya komportable sa pakikipag-usap ni Aling Orencia sa kanya. Kaya mas kinaawa siya sa kapatid niyang umiiyak, mas pinili niyang makalayo na kagad. Saktong pagdating nila sa bahay nila ay tsaka naman huminto ang isang tricycle kung saan bumaba ang kanyang nanay na may bitbit na mga pinamili. Agad niyang sinalubong ang kanyang ina na parang walang nangyari. Nagmano pa siya dito at tinulungan ito sa mga bitbit na grocery. Kinabukasan, isang nakakagulat na balita ang gumising kay Lito. May mga narinig siyang nag-uusap sa sala. Agad siyang bumangon pero paglabas niya, nakita niyang palabas na ng kanilang bahay ang kanyang tiyahin. Nay, bakit po nandito si Tia? Tsaka parang napansin ko parang umiiyak siya. May nangyari po ba? Nandito siya kasi tatanungin ka sana niya kung nakita mo ba si Jomar kahapon. Si Jomar po? Oo, ang sabi nawawala ang pinsan mo. Sabi ko naman sa kanya, imposibleng makita mo si Jomar kasi hindi naman kayo lumabas ni Trina kahapon. Hindi ba? Opo. Hindi ko nga po siya nakita. Teka, ba't naman daw po nawawala? Saan siya nagpunta? Walang may alam anak, pero may nakapagsabi daw kagabi na kalaro niya na nakita daw itong pinsan mo na tulala at hindi makausap ng maayos. Hala, ano kaya nangyari sa kanya? Kawawa naman. Yun nga ang ikinababahala ko anak eh. May nagsabi raw na huli siyang nakitang papunta sa bahay ni Aling Orencia. Ha? O bakit naman siya pupunta sa bahay ng matanda? Ay, ewan ko. Wala rin naman daw makapagsabi kung bakit. Bakit po kaya si Aling Orencia na naman? Kaya nga eh. Ay nako, namumuro na talaga yung matanda na yan eh. Kapag may nawawalang bata, siya talaga yung palaging napagbibintangan. Naniniwala na talaga akong may ginagawang kababalaghan yan eh. Sana mahuli na siya. Kaso sa dami ng bintang, walang makapagpatunay. Walang ebidensya na may kinalaman nga siya sa mga nawawalang bata. Kinikilabutan ako sa sinasabi mo, Nay. Kung totoong may kinalaman nga si Aling Orencia, kawawa naman si Jomar. Baka may masama nang nangyari sa kanya. Wag naman sana. Diyos ko, kawawa ang tita mo. Masakit yun para sa isang magulang. Kaya ikaw, palagi ka sanang nakikinig sa akin ha.
Palagi mong bantayan ang kapatid mo at wag na wag kayong lalabas at lalapit sa bahay ng matandang yun. Opo, Nay. Huwag po kayong mag-alala. Palagi po kami magpapakabait ni Trina. Mabuti naman anak. Siya nga pala, Nay. May nagpunta na po ba dun sa bahay ng matanda? Tiningnan na po ba kung naroon si Jomar? Meron na kaso wala silang nakita eh. Paano na po yan? Kung hindi siya makita dun, saan hahanapin si Jomar? Hindi ko alam anak, pero kilala ko ang tita mo. Hindi yun titigil hanggat hindi nila nahahanap ang anak niya. Ang sabi pa nga niya kanina, magbabantay daw sila at mamanmanan ng bahay ng matanda mamayang gabi. Baka kasi itinatago si Jomar at ibang bata sa bahay niya. May mga hinala na baka may sikretong silid ang matanda. Sikretong silid? Nay, gusto kong sumama. Ano? Hindi pwede. Anong gagawin mo doon? Kaya ko pong tumulong. Gusto ko mahanap nila si Jomar. Paano mo tutulungan? Ano naman ang magagawa mo? Masyado ka pang bata. Hayaan mo na mga matatanda sa trabahong yun. Tutulungan ko po sila. Wala namang masama dyan sa sinabi mo, anak. Kaso tulad ng sabi ko kanina, masyado ka pang bata. Baka masaktan ka lang doon o kung may mangyari mang hindi maganda baka madamay ka pa. Huwag nang matigas ang ulo mo, ha? Dito ka lang. Sige po, okay lang po. Sana nga talaga mahanap na si Jomar. Sana ligtas lang siya at di pa huli ang lahat. Sana nga anak, at sana mali ang kutob natin. Sana ligtas siya. Hindi na nga sumama si Lito sa pagbabantay o pagmamanman kay Aling Orencia. Nanatili na lang siya sa bahay nila gaya ng bilin ng kanyang ina. Matapos maghapunan ay kaagad na silang pumasok sa kani-kanilang mga silid. Sarili niya ang kwarto at sa kabila naman ay magkasama ang kanyang ina at kapatid na si Trina. Humiga na siya at pumikit. Pero ilang oras nang nagdaan, hindi siya mapakali. Balisa ang kanyang pakiramdam dahilan para hindi siya dalawin ng antok. Pumapasok sa isip niya na parang may mali. Isa-isang pumasok sa isip niya ang mga batang nawawala simula nang lumipat sa baryo nila si Aling Orencia. Halos magdadalawang taon na rin ang nakakaraan. Si Tonton, si Lala, si Cyril, James at marami pang iba. Ang lahat ng yun napapansin ni Lito na nangyayari tuwing kabilugan ng buwan. At sa tuwing may nawawala, iisang bahay lang ang itinuturo ng mga saksi, ang bahay na yun sa dulo ng kalsada. Tumayo si Lito sa kanyang higaan. Hindi niya alam kung bakit pero parang may humihila sa kanya para gawin yun. Dahan-dahan siyang lumapit sa bintana at mula doon tanaw niya ang malaking buwan sa itaas. Hindi kaya talagang nangunguha ng bata si Aling Orencia kada bilog na buwan? O nagkataon lang talaga? Biglang nagulat si Lito nang makarinig ng isang malakas na kalabog mula sa kanilang bubungan. Parang may bumagsak o lumalakad na mabigat na nilalang sa itaas. Napapitlag si Lito. Napatigil siya sa pag-iisip. Parang tumigil ang kanyang oras. Kasunod noon ay ang isang malakas at nakakatakot na huni ng isang uwak. Agad niyang isinara ang bintana at tumakbo pabalik sa kanyang higaan sabay talukbong ng kumot. Patuloy niyang naririnig ang malakas na huni na ito. Nanlamig ang kanyang katawan, nanigas ang kanyang mga daliri. Ang kilabot na dulot ng huni ng uwak ay parang malamig na hangin na dahan-dahang gumagapang sa kanyang likod. Gustuhin man niyang gisingin ang kanyang ina sa kabilang silid ay hindi niya magawa. Hindi na siya makagalaw at hindi na rin makasigaw. Habang nakatalukbong si Lito sa kanyang kumot, unti-unting nakaramdam siya ng kakaibang presensya na lumalapit. Habang ang huni ng uwak ay parang hindi mukhang huni lang, parang naging boses na ng isang matandang bumubulong-bulong. Nagsimula siyang makarinig ng mga mahihinang yabag. May kung anong kaluskos sa labas ng kanyang bintana. Mabagal, maingat, parang may humahaplo sa dingding. At pagkatapos, isang mahinang pagkatok. 3 beses, mabagal. Napapikit si Lito, tinakpan ng tenga. Ngunit kahit pilitin niyang hindi makarinig, tila ang tunog ay pumapasok mismo sa kanyang isipan. Napailing siya, nagdasal sa isip. Pero maya-maya pa ay mas malapit na ang mga yabag, parang nasa dulo na ng kanyang higaan. Wala siyang makita pero rinig niya ang marahang hininga ng kung anumang nilalang na naroon.
Nagsimula ng manginig ang kanyang tuhod dahil sa labis na takot at mula sa dulo ng kama, narinig niya ng malinaw maski mahina ang isang boses na garalgal at paos. Akin ka na! Nanlaki ang mga mata ng binatilyo. Ang boses at ang bulong parang paulit-ulit sa kanyang tenga. Minsan nasa kanan, minsan naman nasa kaliwa. Akin ka na, Trina! 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 Napatigil si Lito. Ang pangalan na binabanggit ng nilalang ay ang pangalan ng kanyang kapatid na si Trina. Sa huli, isang malakas na kalabog ang tumama ulit sa bubungan. Parang may nahulog o tumalon. Muli, humuni ng malakas ang uwak at pagkatapos noon ay katahimikan. Naging payapa na ang paligid pagkatapos noon, kaya nakatulog na ulit si Lito. Kinabukasan nagising si Lito sa malakas na iyak mula sa labas. Paulit-ulit itong sumisigaw at pumapalahaw. Agad siyang bumangon, binuksan ang pinto at lumabas ng kanyang silid. Sa sala nakita niya ang ina, tulala at nakaupo sa tabi ni Trina na nakasalampak naman sa sahig. Nay, anong nangyari? Hindi ko alam anak, pagising namin kanina ganyan na siya. Iyak ng iyak, tapos paulit-ulit niyang sinasabi na ayaw na raw niya ng manika. Anong manika po? Yan, yung hawak niya. Ayaw daw niya yan pero ayaw naman bitawan. Itatapon ko na nga sana eh. Ewan ko kung saan galing yan pesting manika na yan. Hindi ko alam ang gagawin ko sa kapatid mo. Kausapin mo nga, baka sakali sa'yo makinig. Anong manika pong sinasabi? Hindi ko rin alam eh. Kanina kasi nagising ako, yakap-yakap na niya yan. Tanong ako ng tanong kung saan galing pero hindi niya ako sinasagot. Paulit-ulit lang siyang nagsasabi na, ayoko ng manika, ayoko, wag niyo po akong kunin. Nanlamig si Lito sa kanyang narinig. Dahan-dahan siyang lumapit kay Trina, lumuhod sa tabi ng kanyang kapatid. Trina, ako to si kuya mo. Ano nangyari? Bakit ka umiiyak? Tsaka kanino ba yung manika na hawak mo? Pwede ko ba makita? Kagabi, may pasok sa kwarto ko. Hindi ko alam paano siya nakapasok eh. Pero andun siya, kuya. Sino? Sino yung pumasok? Sabihin mo sa akin. Matanda po eh. Babae. Pero wala siyang muka. Wala siyang mata. Wala ring bibig, kuya. Pero naririnig ko yung boses niya. Tumatawa siya. Tapos nagagalit. Tapos tatawa ulit. Tapos bibigay niya sa akin tong manika. Sabi niya, wag ko daw bitawan kasi kukunin niya ako pag winala ko to. Kuya, ayoko na ng manika niya. Takot ako eh. Pwede mo bang iharap sa akin yung manika? Titingnan ko lang. Dahan-dahan nanginig ang mga kamay ni Trina habang iniikot ang manika. Nang tuluyan na nitong maiharap sa kanya ang laruan, biglang natigilan si Lito. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig mula ulo hanggang paa. Napaatras siya ng konti. Hindi dahil sa itsura ng manika lang, kundi dahil kilala niya ito. Ito ang manika na ibinigay ni Aling Orencia kay Trina nung minsang pumunta si Trina sa bahay ng matanda. Ang manika, marumi at may nakakatakot na itsura. Kaya nga niya ito iniwan noon sa bahay ng matanda dahil hindi ito kaaya-aya. Ang puting bestida nito ay naninilaw na. Putulang kanang paa at ang muka ay may tahi na parang sinadyang tahiin ng bibig at ang mata naman gamit ang pula at makapal na sinulid. Oh, anak, bakit ganyan ang mukha mo? May problema ba? Kilala mo ba yung manika? Wala po, Nay. Natakot lang po ako sa itsura. Kasi, parang parang manika na mangkukulam. Oo nga parang hindi nga pambata ang laruang yan. Tsaka lumang-luma na eh. Sino naman kaya ang magbibigay niyan sa kapatid mo? Yung sinasabi kasi ni Trina, kagabi yan binigay sa kanya pero paano? Imposible namang may nakapasok dito ay saradong-sarado ang mga bintana at pinto. Wala po ba kayong naramdaman kagabi, Nay? Ha? Bakit anak? May dapat ba akong maramdaman? Tahimik si Lito. Sandaling hindi nakasagot.
parang gustong itanong kung narinig ba ng kanyang ina ang kalabog sa bubong kagabi o ang huni ng uwak. Gusto rin niyang itanong kung narinig nito ang boses na tumatawag, hindi sa kanya kundi kay Trina. Pero pinili niya na lang na hindi magsalita. Napatingin siya sa kanyang ina. Kitang-kita niya ang pagkalito at pag-aalala nito kay Trina. At si Trina nakaupo pa rin, niyakap muli ang manika. Ayaw ko po talaga nito. Pero di ko siya mabitiwan kasi magagalit siya. Hawak niya kamay ko. Tumingin si Trina sa kanyang kamay na parang may iniinda. Hinaplos niya ito. Napansin ni Lito na may marka sa palad ng kapatid. Mapula ito, hugis bilog, parang napaso. Trina, ibigay mo na lang sa akin yung manika. Oo nga anak, ibigay mo na sa kuya yan ha. Siya nang magtatago. Ilalagay niya lang dun sa taas ng aparador. Huwag kang mag-alala, si kuya mo nang bahala sa'yo ha. Ayaw ko. Kukunin niya ako. Kapag winala ko manika, kukunin ako nung matanda. Magagalit siya. Shh! Si kuya ang bahala sa'yo. Hindi ka niya makukuha. Babantayan kita. Di ba malakas si kuya? Kayang-kaya ko yun. Maniwala ka. Talaga po? Oo, maniwala ka sa akin. Akin na. Dahan-dahan ay napapayag niya si Trina. Iniabot nito sa kanya ang manika. Sa sandaling nahawakan nito ni Lito, gumapang ang kilabot sa kanyang balat. Nakaramdam siya ng panlalamig. Nang iharap niya ang muka ng manika, muntik niya itong mabitawan dahil nakita niya itong ngumisi maski nakatahi ang kanyang bibig. Agad niyang dinala ito sa taas ng aparador. Hindi mo ko mapipigilan! Akin na si Trina! Nagulat si Lito nang marinig ang tinig na yon. Napalingon siya sa labas at sa ilang sulok ng kanyang bahay pero wala naman siyang nakitang tao doon. Makalipas ang 2 linggo, nakaramdam ng tensyon at takot ang buong baryo dahil sa sunod-sunod na pagkawala ng kabataan sa kanilang lugar. Mas tumaas ang tensyon, ang lahat ay kinakabahan dahil doon wala ng batang nagpapagabi sa labas. Sa oras na lumubog ang araw, halos parang sunod-sunod na nagsasara na ang mga bahay, maging ang mga tindahan. May ilang pamilya na din na naglalagay ng iba't ibang proteksyon tulad ng asin, bawang at iba pa lalo na sa kanilang mga pinto. Isang hapon habang pauwi si Lito galing sa tindahan, nakita niya si Edwin, isa sa matalik na kaibigan ng pinsan niyang si Jomar. Napansin niyang tila pumayat ito at namutla. Nagkatinginan sila at sa wakas ay lumapit ang binatilyo sa kanya. Lito! Tol, kumusta? Hindi masyadong okay. Pwede ba tayong mag-usap tungkol kay Jomar? Oo naman. Tara, doon tayo sa likod bahay namin. Walang masyadong taong dumaraan doon. Naglakad silang dalawa. Pagdating sa likod ng bahay, naupo sila sa lumang bangko. Saglit na katahimikan ang namagitan sa kanila bago muling nagsalita si Edwin. Lito, alam mo ba? Bago mawala si Jomar, may mga sinasabi siya sa akin. Talaga? Anong sinabi niya? Ang sabi niya, palagi daw may nakasunod sa kanya, isang matandang babae. Walang muka, walang mata, at walang bibig. Pero naririnig niya ang boses, tumatawa. Tapos biglang sisigaw na parang galit. Ano? Tapos minsan daw, nagigising siya sa gabi na maingay ang bubong. Tapos may malaking uwak daw na humuhuni. Uwak? Teka lang, parang naranasan ko yan pare. Simula nang mawala si Jomar. May uwak ako naririnig sa itaas ng bahay tapos may mga bulong ako naririnig. Ayoko lang tingnan kasi natatakot ako ng sobra. Naku, alam mo ganyan din ang sabi sa akin ni Jomar noon. May boses siyang naririnig. May tao sa paanan niya tapos, Lito, baka ikaw naman ang susunod kay Jomar. Hindi agad nakapagsalita si Lito. Parang unti-unti niyang naisip ang koneksyon. Pero ba't ganun tol? Si Trina, may ibinigay sa kanya manika yung matandang walang muka. Anong ibig sabihin nun? Hindi kaya, baka dalawa kayong target ng matandang yun? Sa katul, may hinala ko na baka si Aling Orencia yung matanda na yun.
Baka dalawa kayong isusunod niya. Naku, mag-iingat kayong dalawa. Hindi ko hahayaan na mangyari yun. Humanda sa akin yung matanda na yan. Kailangan kong gumawa ng paraan para hindi niya kami makuha. Anong gagawin mo? Hihingi ako ng tulong kay Lolo. Sasabihin ko kay Nanay na puntahan namin si Lolo para humingi ng tulong. Bakit? Ano ba yung lolo mo? Isang albularyo, pero nakatira siya sa ibang baryo. Kailan pa yun mangyayari? Buti sana kung di abala yung nanay mo sa mga trabaho niya. Basta, sasabihin ko sa kanya. Pero sa ngayon may naiisip akong gawin. Ano yun? Mamanmanan ko yung matanda na yun. Humanda siya. Mamanmanan mo si Aling Orensya? Oo, di ba nga, ebidensya lang naman ang kulang kaya hindi siya mapaalis dito sa atin. Pues, ako ang kukuha nun para mapalayas na ang mangkukulam na yan dito. Hindi ba delikado yung iniisip mo? Paano kung mapatunayan mo ang isang makapangyarihang mangkukulam yung matanda? Tapos, bigla ka niyang mahuli. Anong gagawin mo? Tatakbo! Pambihira ka naman. Akala ko pa naman matapang ka. Di ba nga sabi mo makapangyarihan? Ano namang laban ng tapang ko sa ganun? Isa lang akong ordinaryong tao dito sa atin. Pero kung yun lang ang tanging paraan para mailigtas ko ang buhay namin magkapatid, gagawin ko. Ayokong mangyari lalo na kay Trina yun nangyari kay Jomar. Gusto ko sanang sumama kaso mahigpit na si nanay ngayon eh. Alam mo na. Ayos lang. Wala namang problema sa akin. Naiintindihan ko. O sige na, umuwi ka na. Baka hinahanap ka na sa inyo. Isa pa, dumidilim na. Baka mapagalitan ka na naman ng nanay mo. Umuwi na si Edwin at naiwan si Lito sa labas. Maya-maya pumasok na rin siya sa loob ng kanilang bahay, dumaan siya sa likod. Sa kusina ay nakita niya ang kanyang nanay na nagluluto para sa kanilang hapunan. Nay, pwede ko po ba kayong makausap? Ano yun? Bakit? May problema ba? Wala naman po. Gusto ko lang pong tanungin kung pwede po tayong pumunta kina Lolo Pilo. Ha? Kay lolo mo? Bakit naman bigla mong naisip yan? Gusto ko lang po sana siya makausap, Nay. May mga bagay po akong gustong itanong. Ayos lang naman anak, kaso hindi pa sa ngayon kasi medyo abala pang nanay eh. Ang dami kong kailangan asikasuhin sa bahay ng amo ko. May okasyon silang pinaghahandaan at ako ang inatasang mag-ayos at maglinis sa bahay nila. Ganun po ba? Pero ganito na lang ha, kapag natapos ko na ang mga gawain ko doon, pangako ko sa'yo dadalawin natin ang lolo mo. Sige po, Nay. Salamat po. Hintay ka lang ng konti anak ha, gagawa natin ang paraan yan, okay? Sige po. O siya, malapit na akong makaluto. Maya-maya lang kakain na tayo. Puntahan mo na ang kapatid mo. Tumalikod na ang kanyang ina at muling bumalik sa kanyang ginagawa. Si Lito naman ay naglakad papunta sa sala at doon niya nakita si Trina nakatanaw sa bintana. Parang may kinakausap. Trina, sinong kausap mo dyan? Lumingon siya sa kanyang kapatid pero hindi ito kumibo. Ngunit ganun na lamang ang gulat ng binatilyo nang makita niya ang nasa kamay ni Trina. Ba't nasa iyo ulit yan? Itinago ko na yan ah. Saan mo nakuha yung manika? Ibinigay niya ulit sa akin. Sabi niya, akin daw talaga ito. Huwag ko daw bibitawan. Sino? Sinong siya? Si Nanay Orensya po. Mabait siya sa akin, kuya. Tingnan mo, bait na rin si manika ko. Ganda-ganda na siya, di po ba? Ano? Paano naman yan ibibigay na matandang yun eh? Nasa itaas yan ang aparador natin. Nay! Nay! Oh, bakit ba Lito? Kayo ba nagbigay ng manika kay Trina? Ha? Hindi ako. Wala pa naman yan kanina eh. Hindi pa niya yan hawak. Paano yan napunta sa kanya? Kukulit-kulit naman po kayo eh. Si Nanay Rensya po nagbigay nito sa akin. Sabi niya po, binalik niya kasi lungkot daw si Manika. O tingnan niyo nakangiti na siya ngayon. Di na po ako takot. Agad na napasilip sa labas ng bahay si Lito. Ramdam niya ang lamig ng paligid. Wala siyang nakitang tao pero sa gilid ng kanyang mata, tila may anino siyang nakita na papalayo.
Nay, may tao sa labas. Ha? Nasaan? Wala naman ah. Nakita ko, Nay, papalayo na. Hindi kaya siya ang nagbigay ng manika na yan kay Trina? Posible. Baka may nantitrip lang na tao. Walang magawa sa buhay at itong si Trina ang pinupuntiryang lokohin. At sino naman po ang gagawa ng bagay na yun sa ganitong panahon, Nay? Kung kailan may mga issue na di pa nare-resolba tungkol sa pagkawala ng mga bata dito sa atin. Hindi ko rin alam. Mabuti pa itignan mo sa itaas ng aparador yung manika na itinago natin. Baka ibang manika na yan. Agad na lumapit si Lito sa aparador at tinignan ang taas nito. Ngunit wala na nga sa ibabaw ang itinagong manika. Nay, wala dito. Naku mabuti pa isara nyo ng bintana. Baka nga may nakapasok dito at binigay ulit kay Trina ang manika na yan. Ay Diyos ko, ano ba itong nangyayari? Nay, nag-aalala po ako kay Trina. Paano po kung may mangyaring masama din sa kanya tulad nila Jomar? Ay huwag ka naman magsalita ng ganyan anak. Bakit naman yan kagad ang pumasok sa isip mo? Huwag mong isipin yan. Pero Nay, ngayon naniniwala na ako na may ginagawa ngang kababalaghan ng Orensya na yun. Baka may plano siyang hindi maganda. Huwag naman sana. Kunin niyo pong manika, Nay. Sige. Trina anak, pwede bang ibigay mo na lang sa amin ulit yung manika na yan? Masama yan eh. Huwag mong pinaglalaruan. Akin na anak ha. Ibigay mo kay nanay. Hindi po pwede. Magagalit sila. Sabi po, bantay ko daw to kasi po may darating mamayang gabi. Anak, sino bang sila? Sinong nagsabi sa'yo niyan? Ito pong manika. May bisita daw mamayang gabi. Pagbuksan ko daw sila ng pinto. Nay, hindi ko na gusto ang naririnig ko. Trina, makinig ka kay nanay ha. Tignan mo ko anak. Wala kang kailangan hintayin ha. Dito sa bahay, tayo lang ang dapat nila kuya mo ang nandito lalo na sa gabi. Huwag kang magbubukas ng pinto. Kung sakali man na may dumating. Naiintindihan mo ba ako anak? Pero sabi ni Manika, dapat buksan ko sila. Nay, kapag daw di ko po yun ginawa, ako na daw ang susunod. Ano? Anong susunod? Ano ba yung pinagsasasabi mong bata ka? Akin na nga yung pesting manika na yan? Wag, Nay! Wag! Walang kwentang bagay na ito, lalo na't hindi natin alam kung kanino galing. Sa sobrang takot, inis at pag-aalala, hinablot ng ginang ang manika at saka mabilis nitong tinungo ang kusina. Walang pag-aatubiling itinapon niya ang manika sa kalan na may apoy. Ngunit hindi pa man nagtatagal, biglang napasigaw si Trina. Aray, nanay! Aray, ang sakit! Ang sakit! Biglang napahandusay ang bata sa sahig. Napasigaw siya habang kinukuskus ang muka, ang braso at ang balikat. Ano nangyayari sa'yo? Lumapit si Lito sa kapatid at napatigil sa kanyang nakita. Namumula na ang mukha nito. May tila mga paltos na nagsisimulang sumulpot sa balat ng kanyang braso. Eksaktong mga bahagi ng katawan kung saan tinatamaan ng apoy ang manika. Nay, tama na! Tama na! Kinuha ni Lito ang isang basang trapo at kinuha mula sa kalan ng manika. Agad niyang inapula ang apoy. Tumigil sa pagsigaw si Trina, ngunit patuloy pa rin siyang umiiyak. Humihikbi habang nanginginig. Ang init! Ang sakit! Bakit niyo ginawa yun? Nagalit tuloy sa akin yung manika! Nagkatinginan sina Nanay Lisa at Lito. Pareho silang lito at hindi makapaniwala sa nasaksihan. Napagtanto nila na konektado ang manika sa katawan ni Trina. Sinubukan pa ulit ni Lito na ilapit sa apoy ang manika at muling nagsisisigaw ang batang babae at sinabing mainit. Nay, anong gagawin po natin? Magdasal tayo anak, humingi tayo ng proteksyon. Tapos mamaya, doon na lang muna tayo sa isang silid matulog. Dapat hindi natin siya pabayaan. Hindi natin siya pwedeng iwanan ng mag-isa, kahit saglit. Nay, paano po yung manika? Di natin pwedeng sunugin. Pero di rin naman natin pwedeng hayaan lang siya na nandito.
Kunin mo ang bendeta. Natira pa natin noong araw ng mga patay. Yung galing sa simbahan. Nasa altar yun, anak. Tapos ibabalot natin sa puting kumot yung manika na yan. At ikukulong natin sa aparador. Huwag nating hahayaan na mahawakan pa yan ulit ni Trina lalo na kapag tulog siya. Wag po, Nanay! Magagalit po siya! Hayaan mo siyang magalit, anak. Ako ang nanay mo. Ako ang masusunod. At ililigtas kita laban sa bagay na yan. At laban sa mangkukulam na yon. Humanda siya sa akin. Kaagad na sumunod si Lito. Mabilis niyang kinuhang bendeta at kumuha na rin siya kagad ng puting kumot. Pinulot niya ang manika at ibinalot. Matapos ay nagdasal si Nanay Lisa at binasbasan ito ng banal na tubig. Nang matapos ay itinago nila ito sa loob ng aparador at nilagyan nila ng kandado. Tapos na. Kumain na tayo. Matapos silang maghapunan sa kwarto ni Nanay Lisa, magkakatabi silang natulog sa iisang kama. Si Trina ang nasa gitna, nakayakap ng unan. Mabilis itong nakatulog. Samantalang ang ina naman ay nakaupo pa sa tabi nito at hawak ang isang rosaryo. Hindi umiimik pero nakabantay. Alerto siyang nagbabantay sa senyales ng anumang panganib. Nay, okay lang po ba kayo? Oo naman, anak. Mabuti pa matulog ka na rin. Ako nang bahala sa inyong magkapatid. Ako nang magbabantay. Pero Nay, may trabaho pa kayo bukas. Okay lang ako, anak. Sige na. Ikaw ang magbabantay sa kapatid mo bukas. Kaya kailangan mo ang magpahinga. Sige po, Nay. Pero gisingin niyo ako agad pag may naramdaman kayo, ha? Sige, anak. Huwag ka nang mag-alala. Tahimik na tumango si Lito at humiga. Dumikit siya kay Trina at mahigpit na niyakap ito. Samantalang si Nanay Lisa ay nanatiling nakaupo sa tabi ng kama. Hawak pa rin ang rosaryo. Ang kanyang mga mata ay nananatiling gising, palipat-lipat ang tingin mula sa aparador kung saan nakakandado ang manika, hanggang sa mga anak niyang nakahiga. Ilang oras ang nagdaan ay nakaramdam na ng di mapigilang antok ang ginang. Pinakiramdaman niya ang paligid. Tahimik pa rin, tila wala namang nagbabadyang panganib. Dahan-dahang napaikot ang kanyang mga mata. Lumipas pa ang ilang oras. Isang marahang katok mula sa kung saan ang kanyang narinig, dahilan para muling magmulat ng kanyang mga mata. 3 marahang katok, hindi galing sa pinto at hindi rin sa bintana. Napabalikwas si Nanay Lisa. Agad niyang nakita na wala si Trina sa kanyang tabi. Pagtingin niya ay nasa harap na ito ng aparador. Nakatayo at walang imik. Nakatitig lang ito sa lumang aparador kung saan ikinandado ang manika. Trina! Anak! Anong ginagawa mo dyan? Walang tugon mula sa bata. Nakatayo lang, parang may hinihintay na isang bagay. Nang biglang may kumalabog sa loob ng aparador. Parang may kung anong bagay na tumutulak sa pinto nito mula sa loob. Parang may gustong kumawala. Nagising si Lito dahil sa ingay. Nay, ano yan? Bakit ganyan? Hindi ko alam. May sa demonyo yata talagang manika na yan. Nanay, ilabas na kasi natin si manika ko. Gusto na niyang lumabas. Kawawa naman. Anak, lumayo ka dyan. Halika dito. Ngunit bago pa makaalis ang bata sa harap ng aparador, bigla itong bumukas at tumilapon ng manika sa gitna ng silid. Dahan-dahan itong gumapang palapit kay Trina. Nay, ang manika! Gumagalaw! Ama naming Diyos, iligtas mo ang anak ko! Diyos ko! Biglang nagpatay-sindi ang ilaw sa silid. Agad na itinapon ni Nanay Lisa ang rosaryo sa manika. Hindi na ito muling gumalaw. Mula sa manika ay lumabas ang isang itim na usok at diretso itong lumabas sa kanilang bintana. Umiyak si Trina. Niyakap siya ng kanyang kuya Lito. Kailangan na po natin ng tulong ni Lolo. Siya lang ang kilala kong tao na may alam sa mga ganitong bagay. Di ba po, kwento niyo sa akin noon na si Lolo, maraming alam sa mga dasal sa mga pangontra? Oo, dating albularyo kasi si tatay noon, pero matagal na kasi siyang tumigil. Teka, ito bang dahilan kung bakit gusto mong bumisita tayo sa kanya? Opo, Nay. Nay, may aaminin po pala ako sa inyo. Ano yun? Nay, nung minsan po kasi, hindi ko nabantayan si Trina.
Nahanap ko po siya sa bahay ni Aling Orencia. Hindi ko po sinabi sa inyo kasi natakot po ako. Baka pagalitan niyo po ako. Ano? Kay Aling Orencia? Kailan to nangyari, Lito? Ilang araw na rin po ang nakakaraan. Naglalaro lang po siya dito sa loob tapos bigla na lang po siyang nawala. Doon ko po siya nahanap sa bahay ni Lola Orencia. Naglalaro silang dalawa. Tapos yung manika na yan, bigay po sa kanya ng matanda. Pero iniwan ko po yan doon. Kaya hindi ko alam kung paano napunta dito sa bahay natin. Diyos ko, kaya pala may mga nangyayaring ganito ngayon. Ano ka ba naman, Lito? Bakit hindi mo sinabi sa akin kaagad? Hindi ba't binili na naman kitang maigi? Ang sabi ko palagi mong babantayan ng kapatid mo at huwag hayaang makalapit sa bahay na yun. Kasi nga hindi ba, may hinala ang lahat na mangkukulam ang matandang yun. Pasensya na po talaga, Nay. Natakot lang po talaga ako sa inyo. Ayoko pong isipin ninyo na pabaya ako. Saglit na hindi umimik si Nanay Lisa. Dahan-dahan niyang nilapitan at niyakap ng mahigpit ang anak niyang lalaki. Sa kabila ng takot at galit, mas nangibabaw ang pagmamahal niya bilang ina. Hindi ako galit, anak, pero natatakot ako. Sa susunod kung anuman o kung meron mang nangyari sa inyo, sabihin mo sa akin. Huwag ka na ulit magtatago ng lihim, ha? Ayokong may masamang mangyari sa inyo. Sana matulungan talaga tayo ni Lolo. Kaya niya, anak. Nay, matapang ba si Lolo? Siyempre, alam mo bang sa kanya ka nagmana? Talaga po? Oo, hayaan niyo mamaya pag sumikat ng araw. Dadalhin ko kayo ron bago ako pumasok. Doon na muna kayong magkapatid. Mas ligtas kayo sa kanya. Mainit na ang sikat ng araw habang binabaybay ng isang lumang tricycle ang maalikabok na daan patungo sa isang liblib na baryo. Sa bandang dulo ng iskinita, huminto ito sa harap ng isang luma at halos gumuho ng bahay. May bakod na kawayan sa paligid at tanim na mga halamang gamot sa paso pero halatang matagal nang hindi naaalagaan. Ang bahay nito ay gawa sa kahoy. May kalumaan na at parang sa isang ihip na lang ng malakas na hangin ay guguho na. Sa harapan pa lang ay makalat na. May mga sirang upuan, lumang palanggana, may bote ng lana, mga basag ding garapon at kung ano-anong gamit na hindi alam kung saan ginamit. Nay, ayaw ko dito. Uwi na po tayo. Anak, dito muna kayo ni Kuya, ha? Dito sa lolo mo, ligtas kayong dalawa. Ayoko! Ayoko po kay Lolo! Biglang lumabas mula sa isang silid ang isang matandang lalaki na may mahabang puting buhok at balbas at may malalim itong titig. Matangkad siya pero medyo kuba na ang likod. May hawak itong baston na may ukit na ahas sa may hawakan. Ano to, Lisa? Bakit narito kayo? Di man lang kayo nagpasabi. Tay, pasensya na po kayo. Wala na po akong ibang malalapitan eh. Sandali ko lang po sanang iiwan sa inyo mga bata. Kasi kailangan ng mga anak ko ng tulong nyo. Anong klaseng tulong? Kita mo naman ang kalagayan ko, di ba? Mahirap pa ako sa daga. Ano ba talaga ang sadya nyo? Mano po, Lolo? Tandaan niyo pa po ba ako? Oo, ikaw si Lito. Natatandaan kita syempre. Pero ang isang ito, sino yan? Saka bakit dinala niyo yan dito? Anak ko yan Tay. Apo nyo. Apo? Hindi ko apo yan. Saka lang kayo pupunta dito kapag may kailangan kayo. Tay, mamayang gabi na lang tayo mag-usap. Kailangan ko na pong umalis kasi naghihintay na sa akin yung tricycle eh. Kailangan kong pumasok sa trabaho. Sige na Tay, kayo na munang bahala sa mga anak ko. Umiyak si Trina nang makita ng lumayo at sumakay na sa tricycle ang kanyang ina. Ngunit wala itong nagawa dahil niyakap na siya ng kanyang kuya. Pagkaalis ng babae ay kaagad na kinausap sila ng matanda. Ano bang nangyari? May ano po kasi, hinala po kasi namin na kinukulam si Trina. Tumingin si Lolo Pilo sa batang babae. Tinitigan niya ito mula ulo hanggang paa. Si Trina naman ay tila wala nang pakialam. May kinuha siyang isang maliit na planggana na may lamang buhangin at dinikdik na dahon. Sinimulan niya itong ikalat sa lupa habang may binibigkas na mga kataga.
1, 2, 3 itim na mata. Huwag kang magkalat! Ano ba? Trina, bitiwan mo na yan! Sorry po! Yang binibigkas mo. Sino nagturo sa'yo niyan? Yung manika ko po, ang haba-haba po nun. Hindi ko pa nga po kabisado eh. Ganda po ba? Hindi mo dapat sinasabi yan. Halina kayo. Pumasok kayo sa bahay ko. Pagpasok sa loob, agad nilang naamoy ang matapang na amoy ng insenso at tuyong dahon. Tulad sa labas, makalat din ang loob at may kung anong anik-anik. May altar sa sulok na puno ng mga anting-anting, lumang larawan at mga bote ng langis. May mga nakasabit ding nakataling mga bawang sa may dingding. Lolo, kaya po namin kayo pinuntahan kasi may napapansin kaming kakaiba kay Trina. Kakaiba? Ano yun? Nag-iba po ang ugali niya. Madalas tulala, tapos minsan naman parang may kinakausap pero wala naman. Eh hindi ba't matagal naman ng ganyan ang kapatid mo? May sakit siya buhat ng ipanganak. Oo nga po. Kaso hindi naman po siya ganyan dati. Maski sinasabi ng iba na abnormal siya, na may sakit siya, maayos ko naman po siya nakakausap. Lolo, baka pwede niyo naman tingnan kung okay lang ba siya o may sakit na. Apo, matagal na akong tapos sa pagiging albularyo ko. Hindi ko na magagawa yan. Bakit po? Maski ba matagal na kayong tumigil, hindi na ba pwede ulit namang gamot kayo? Hindi ganon kadali yun. Bakit po? Nakalimutan niyo na po ba? Kinalimutan ko na dahil sa may isang pasyente ko noon na di ko nagamot. Namatay siya sa kamay ko, Lito. Mula noon, nawalan na ako ng kumpiyansa sa sarili ko. Pero ako, naniniwala akong kaya niyo pa. Huwag mo akong bulahin. Lolo, kailangan namin ng tulong mo. May masamang espiritu na nananahan dyan sa Manika. Tapos marami na pong nawawalang bata sa baryo namin. Isa na po doon ang apo niyong si Jomar. Si Jomar nawala? Paanong nangyari yun? Bigla na lang po siyang nawala, Lolo. Hindi na umuwi. Sabi ng mga bata, huling nakita ro na papunta sa bahay ng isang matandang babae na pinaghihinalaan naming mangkukulam. Siya rin yung matandang babae na nagbigay ng manika sa kapatid ko. Sigurado ba sila na yung matandang babae ang may kagagawan ng pagkawala ng mga bata? Wala pa pong katunayan, pero iisa lang po ang pagkakatulad ng mga batang nawawala. Lahat sila huling nakita papunta sa dulo ng baryo kung saan nakatayo ang bahay ng matandang yun. Maaari ko bang makita yung manika? Ayaw! Wag daw po siya hahawakan! Hindi kanya gusto! Biglang napatingin ng matalim si Trina. Hindi siya nakapagsalita kagad pero kita sa kanyang mga mata ang pagkabigla at pag-aalala. Kinilatis niya ang batang babae. Bakit mo naman nasabing ayaw niya sa akin? Paano mo nalaman? Talaga bang nagsasalita ang manika na yan, Iha? Sabi niya sa utak ko, galit daw siya sa'yo. Ikaw daw yung nagpapatay sa kanya. Ayaw niya sa'yo. Ayaw. Lito, pumunta ka nga sa kusina at kumuha ka ng planggana. Lagyan mo ng tubig. Kaagad na kumilos si Lito, habang si Lolo Pilu naman ay kinuha mula sa kanyang baulang isang puting kandila at isang maliit na bote ng langis. Bumalik ito at lumapit kay Trina. Huwag kang matakot, Iha. Hindi ko gagalawin ang manika. Pero kailangan kong makita kung anong klaseng espiritu ang nakakabit dyan. Lolo, heto na po yung planggana. Agad itong kinuha ng matanda. Umupo ito sa sahig. Inilagay ang planggana sa gitna nila. Nagsindi na rin siya ng kandila, tsaka ito itinapat sa ibabaw ng tubig habang bumubulong ng orasyon. Habang nagsasalita ang matanda, unti-unting tila lumalaki ang apoy ng kandila. Nakatitig siya sa tubig at sa imaheng unti-unting nabubuo. Nakita niya ang imahe ng isang batang babae. Kinuha ng matanda ang bote ng langis at pinahira ng palad ni Trina. Ilang sandali lang ang nakalipas, biglang tumirik ang mga mata ng bata at biglang nanginig. Trina, Lolo, ano nangyari sa kanya?
Huwag mo siyang lapitan. Tama ang kutob ko. Kanina pa lang nang dumating kayo, naramdaman ko na siya. Po, ano pong ibig niyong sabihin? Hawak siya ngayon ng isang espiritu. Pero hindi pa siya lubusang nakakapit. May oras pa tayo. Ano pong gagawin natin? Kailangan natin siyang ihiwalay muna sa manika na yan. Hanggat magkadikit sila, mas lumalakas ang kapit ng espiritu. Paano po? Ayaw naman niyang bitiwan na manika. Kapag sinusubukan namin kunin yan sa kanya, nagwawala siya. Hindi natin siya pipilitin. May mas ligtas na paraan. Kailangan kong gumawa ng pananggalang. Isang bilog ng asin at orasyon para hindi makalapit sa kanya ang espiritu. Agad na kumuha ng asin ng matanda at mabilis na ibinuhos ito sa paligid ni Trina. Gumuhit siya ng bilog sa sahig habang inuusal ang orasyon. Pagkatapos noon, kumalma si Trina. Tumigil na ang kanyang panginginig at napatingin ito sa kanyang Lolo Pilo. Nanatili lang siyang tahimik. Agad na hinablot ni Lolo Pilo ang manika sa kanyang mga kamay at iniabot yon kay Lito. Hawakan mo lang. Hindi pa tayo tapos. Pagkasabi nun kaagad ay napansin ni Lito ang mga mata ni Trina. Parang may napansin siyang nagbago. Parang hindi na si Trina ang nasa harapan nila. Hindi mo ako mapipigilan. Kahit anong gawin nyo, akin na ang katawang ito. Trina, anong sinasabi mo? Ba't ganyan ka magsalita? Huwag mo siyang lapitan. Hayaan mo siya. Pero... Muli niyang inilabas ang bote ng langis at ibinuhos sa isang tela. Lumapit siya sa likod ni Trina at inilagay ang tela sa ulo ng bata, sabay usal ng isang mas malakas na orasyon. Biglang sumigaw ang bata. Isang matinis na tinig ang lumabas sa kanyang bibig. Hindi ako aalis! Hindi ako aalis! Talaga? Kaya mo na ako suwayin ngayon? Hindi ako natatakot sa'yo! Mamamatay tao ka! Rosita, tama na! Hindi ikaw ang may-ari ng katawan na yan! Lolo, sino si Rosita? Kilala niyo po ba siya? Mamaya ko na ipapaliwanag, iho. Wala tayong oras. Kailangan kong tapusin ito bago siya tuluyang lamunin ng espiritu. Anong ibig niyong sabihin, Lolo? Kapag hindi natin naibalik ang kaluluwang yan sa manika, mawawala si Trina. Ang kaluluwa niya, makukulong dyan mismo sa manika na hawak mo. Ayoko! Hindi na ako babalik sa loob! Kailangan ako ng nanay ko! Huwag mong gawin yan! Rosita, hindi ito tama. Huwag mong gamitin ang katawan ng isang inosente. Bitawan mo na siya. Ibalik mo ang hindi sayo. Inilabas ni Lolo Pilo ang isang kwintas na may palawit na krus at isinabit sa leeg ni Trina. At muling umusal ng orasyon si Lolo Pilo. Habang pinagpapatuloy ng matanda ang ritual, biglang naramdaman ng binatilyo na parang may humatak pababa sa manika. Naging mabigat ito sa kamay ni Lito. Hindi niya ito kinaya. Nabitiwan niya ang manika. Kasabay ng pagbagsak nito sa sahig ay nawalan ng malay si Trina. Trina! Trina! Huwag mo muna siyang gagalawin, Lito. Hindi pa tapos. Nakabalik na si Rosita sa manika. Pero kailangan natin tiyakin na hindi na ito makakabalik sa katawan ni Trina. Ano pong gagawin natin? Pupunta tayo sa bahay ni Orencia. Doon nagsimula ang lahat, kaya doon natin ito tatapusin. Kilala niyo si Lola Orencia? Oo, kilalang kilala ko. Pero mamaya ko na ikikwento sa'yo. Buhatin na muna natin itong si Trina at ihiga dyan sa upuan. Hayaan na muna natin siyang matulog. Matapos maihiga si Trina ay hinarap ni Lolo Pilo si Lito. Inumpisahan nito ang magkwento kung bakit kilala nito si Aling Orencia at ang batang si Rosita. Ayon sa matanda, si Rosita ay isang batang babae na dinala sa kanya noon ng ina nitong si Aling Orencia. May sakit ito noon na hindi maipaliwanag. Hindi sakit sa katawan kundi espiritual na pagkabihag. Payat at maputla ang batang yon. Sinubukan ni Lolo Pilo na gamutin ang bata sa pamamagitan ng orasyon, langis at dasal, pero biglang nangisay ito at sa loob lang ng ilang minuto, binawian ito ng buhay sa mismong harapan nila.
Dahil doon, nawala ng tiwala sa sarili si Lolo Pilo. Yun ang simula ng kanyang paglayo sa panggagamot. Pero Lolo, paano yun? Paano napunta sa manika ang kaluluwa ni Rosita? Hindi ko alam. Yan ang kailangan nating malaman. Si Orencia, kilala ko siya. Hindi naman siya masamang tao. Hindi siya mangkukulam tulad ng sinasabi ninyo. Pero yun ang kumakalat na tsismis sa amin. Isa siyang malupit at walang awang mangkukulam. Kailangan nating alamin kung bakit at kung ano ang nangyari sa kanya. Para nang sa ganun ay masolusyonan natin ang problema at kung paano natin mahahanap ang mga nawawalang bata. Ano na pong susunod nating gagawin? Kailangan naming magharap. Dalin mo ko sa kanya. Ilang oras ang nagdaan, nagising si Trina. Agad na nilapitan ni Lito ang kanyang kapatid at hinawakan sa kanyang mga kamay. Trina, gising ka na. Kumusta ang pakiramdam mo? Tumingin ng bata sa kanyang kuya. Bahagyang ngumiti pero may lungkot na makikita sa kanyang mga mata. Lumapit si Lolo Pilo, dala ang isang basong tubig at agad na iniabot yon kay Trina. Mabuti naman at gising ka na. Heto, uminom ka na muna para gumaan ang pakiramdam mo. Habang nagpapahinga ang lahat, dumating na ang kanilang ina. Halos mapatakbo ito pagpasok sa bahay at kaagad na niyakap ang mga anak. Agad na sinabi ni Lolo Pilo ang kanyang mga nalaman tungkol sa tunay na kalagayan ni Trina. Hindi ko mapapatawad ang matandang yun. Humanda siya sa akin. Pagdudusahan niya ang ginawa niya sa anak ko. Pigilan mo ang sarili mo, Lisa. Hindi tayo pwedeng kumilos ng basta-basta. May kailangan pang tapusin na orasyon para di niya magalaw o masaktan si Trina. Saka may misyon pa kaming tatapusin itong si Lito. Misyon? Anong misyon? Kailangan naming malaman kung bakit ito ginagawa ni Orencia. At kung siya ba talaga ang may kagagawan sa pagkawala ng mga bata sa lugar ninyo. Gagawin niyo po yun, Itay? Oo naman. Lalo pat nalaman ko dito kay Lito na isa sa naging biktima niya ay si Jomar. Hahanapin ko ang apo ko. Mabuti nga po. Kawawa yung kapatid ko. Hanggang ngayon hindi pa rin siya nawawala ng pag-asa na mahanap niya ang anak niya. Naaawa ko sa kanya. Tulungan mo kami, Itay. Kailangan namin kayo. Ayokong mangyari yun sa mga anak ko. Huwag kang mag-alala. Gagawa tayo ng paraan para mailayo ang mga anak mo sa disgrasya na hatid ng mangkukulam na yan. Ano pong plano nyo? Sasama po ba kayo sa amin pauwi? Oo, sasama ako sa inyo. Pagkatapos ng maikling usapan, agad na silang nag-impake. Wala na silang sinayang na mga sandali. Habang iniayos ni Nanay Lisa ang gamit ng kanyang mga anak, tinulungan naman ni Lito na magbuhat ng mga gamit si Lolo Pilo. Isang maliit na kahon na puno ng mga anting-anting, lumang aklat at iba pa. Tahimik ang biyahe nila pauwi. Habang dumaraan ang tricycle sa makitid at masukal na kalsada ng baryo, nakatingin lang si Lolo Pilo sa bintana. Parang may inaalam sa paligid. Iba ang hangin dito. Masangsang. Ano pong ibig sabihin nun, Lolo? Ibig sabihin nun, may masamang nilalanga na naghahasik ng lagim dito. Huminto ang tricycle sa harap ng kanilang bahay. Tumigil si Lolo Pilo sa may pintuan. Parang may pinakikiramdaman. Maya-maya ay nag-ikot siya sa sala. Pinagmasdan ng bawat sulok, ang mga bintana, pati na rin ang kisame. Bakit ba wala man lang proteksyon ang bahay ninyo? Kaya kayo napapasok ng kung anong masasamang elemento eh. Agad na nagsindi ng insenso ang matanda at naglagay ng iba't iba pang proteksyon sa bawat sulok ng bahay. Nang matapos ay kaagad niyang tinawag si Lito. Ano apo, handa ka na ba? Pupuntahan natin si Orencia mamaya at aalamin natin kung ano ang mga ginagawa niya. Kailangan nating dalhin din ang manika at isauli sa kanyang pinagmulan. Matagal ko na po talagang gustong gawin yun, Lolo. Hindi lang po talaga natutuloy. Noon pa, gustong-gusto ko nang manmanan yung matanda na yun. Sige, mamaya. Kailangan ko lang ang maghanda.
Naku, mamaya na yan. Halina kayo, kumain muna tayo. Para may lakas kayong magbantay doon mamaya. Basta Lito, makikinig ka sa lolo mo. Kung ano lang ang sabihin niya, yun lang ang gagawin mo. Nagkakaintindihan ba tayo? Opo, Nay. Ako nang bahala sa anak mo. Huwag kang mag-alala. Tumayo si Lolo Pilo at nilapitan ng kanyang mga gamit. Maingat niyang binuksan ang kahon at isa-isang nilatag ang laman nito sa maliit na mesa sa sala. Nandun ang kwintas na may itim na bato, isang anting-anting laban sa masamang espiritu. May maliit ding sisidlan ng pinulbos na sambong na ginagamit bilang panlinis ng enerhiya. At ang pinakamahalaga sa lahat, isang orasyon na nakasulat sa luma, kupas at dilaw na papel, tila isinulat pa nung unang panahon. Sisimulan ko na ang paghahanda. Habang si Lito ay tahimik na nakaupo sa gilid, pinagmamasdan lamang niya ang kanyang lolo. Pagkatapos maghanda ng matanda, naglakad na sila papunta sa bahay ni Aling Orencia. Habang papalapit sila, napansin nilang may gumagalaw sa di kalayuan. Nagtago silang maglolo sa lilim ng mga puno. At mula roon, nakita nila si Aling Orencia na palabas na ng kanyang bakuran. Mabagal ang lakad nito at papunta sa gubat. Lolo, aalis siya. Oo nga eh. Mukhang papunta siya sa gubat. Ano kaya ang gagawin niya doon? Mabuti pa ay sundan ko. Po, susundan niyo si Aling Orencia? Oo, apo. Baka sakaling may matuklasan tayo tungkol sa mga batang nawawala. Iyo, pakinggan mong mabuti ang sasabihin ko. Hindi ka pwedeng sumama sa akin. Delikado. Mabuti pa ay pumasok ka sa bahay niya. Baka meron ka ding makita doon. Mag-isa lang po ako? Oo, pero huwag kang mag-alala. Bibigyan kita ng proteksyon. Heto ang kwintas. Huwag mong tatanggalin to, ha? Tumango si Lito. Pinanood niyang lumakad si Lolo Pilo papunta sa gubat, habang siya na may marahang lumapit sa kubo. Bukas ang pinto, tila sinadyang iwanan. Nakasara pero hindi nakalak. Dahan-dahan niya itong itinulak. Pagkapasok niya, kaagad na naamoy ni Lito ang amoy ng insenso. Katulad ng naamoy niya sa bahay ng kanyang Lolo Pilo. Pambihira. Ganun ba talaga kapag tumatanda na ang tao? Nahihilig sa amoy ng insenso? Nagpunta siya sa kusina pero wala siyang makitang kakaiba. Isa lang din ang silid sa kubo na yun at katulad sa kusina wala namang kakaiba. Bumalik siya sa sala at doon ay nakita niya ang isang lumang aparador. Lumapit siya dito at nang hipuin niya ang gilid, napansin niya na may puwang. Ipinihit niya ang isang gilid at may nakita siyang pinto sa likod. Pinihit pa niya ng mabuti ang aparador at doon niya nakita ang isang makitid na lagusan pa ibaba. Bumaba siya sa hagdan. Ano to? Pumasok siya, bitbit ang maliit na gasera na nakuha niya sa may kusina. Tahimik sa loob noon at halos paghinga niya lang ang kanyang naririnig. Amoy alikabok at masangsang ang amoy sa silid na yon. Parang amoy bulok o may amag na tela. May naaamoy din siyang parang kapapatay lang na kandila. Pagdating niya sa dulo, bumungad sa kanyang isang maliit na silid na yari sa bato. May ilang kandila na nakasindi sa loob. At sa apat na sulok nito ay may nakasabit na manika. Gawa ang mga ito sa tela at may mga nakadikit na papel sa kanilang mga dibdib. Nang lapitan ito ni Lito, nabasa niya ang pangalan ng mga batang nawawala sa kanilang lugar. Kaagad na kinilabutan ng binatilyo sa kanyang nakita. Hindi pa man siya nakakahuma ay biglang napansin niya na parang kumislot ang isang manika. Sumunod ang isa pa. At sa isang iglap, ang lahat ng mga manikang naroon ay parang nagkaroon ng buhay. Lahat sila gumagalaw habang nakasabit sa kisame. May tumatawa, may umiiyak, tapos may iba namang gumagalaw ang ulo parang sinusundan siya ng tingin. Napaatras si Lito, pero bago pa siya tuluyang mapatakbo sa takot, may narinig siyang mga tinig. Mahihina lang yun, parang mga bulong pero malinaw na malinaw sa kanyang pandinig. Humihingi sila ng tulong. Ano yun? Nasaan ba kayo? Napatingin siya sa mga manika. Dito nanggagaling ang mga boses. Diyos ko, anong ginawa sa inyo ni Aling Orencia?
Maya-maya ay may narinig siyang humihikbi. Naglakad siya papalapit sa dulo ng silid. Sa sulok, napansin niya ang isang maliit na pinto. Halos hindi mapapansin kung hindi lalapitan. Dahan-dahan niya itong nilapitan. Inilapat ang tenga at kinumpirma ang paghikbi mula sa loob. Huminga siya ng malalim at binuksan ang pintong walang kandado. Bumungad sa kanya ang isang madilim at makipot na silid. Amoy amag at bulok na pagkain ang sumalubong sa kanya. Doon sa loob ng silid, nakita niya ang 3 bata. Payat na payat, marurumi ang mga damit at may mga galos sa katawan. Tila ilang araw nang hindi kumakain. Agad niyang nakilala ang mga bata. Nakita niya ang isa sa kanila, si Jomar na noon ay walang malay. Jomar! Nandito kayo? Mabilis siyang pumasok, niyakap ang mga ito at kaagad na pinilit na makatayo sila. Kinarga niya si Jomar, isinakay sa kanyang likod. Ang 2 natitirang bata ay nagawa nilang tumayo. Dahan-dahan silang sumunod kay Lito. Kailangan nyo na muna makaalis dito. Matagal na kayong hinahanap ng mga magulang ninyo. Habang papalabas sila, napalingon si Lito sa mga manika. Nakatitig pa rin ang mga ito sa kanya at sa kanyang paningin, ang ilan sa kanila ay parang ngumiti. Tahimik silang umakyat pabalik sa taas. Pagkarating sa itaas, dire-diretso siyang lumabas kasama ang 2 pang bata. Sa wakas, nasilayan na nila ang liwanag ng buwan sa labas ng kubo. Nagmamadali sila sa paglalakad hanggang sa matanaw nila ang unang bahay. Agad silang humingi ng tulong. Sakto naman na may rumorondang 4 na tanod sa kalye. Napalingon ang mga ito sa kanila. Agad silang nilapitan ng mga tanod, sinuri ang kalagayan ng mga bata at tinanong kung anong nangyari. Pero napamulagat sila nang makilala ang 3 bata na kasama ni Lito. Matapos mapagtanto na ito ang mga nawawalang bata, agad nilang tinulungan ng mga ito na madala muna sa bahay nila Lito. Pagdating sa bahay, agad na niyakap ni Nanay Lisa si Lito nang makita ang mga kasama niyang bata. Saan mo sila nahanap? Sa bahay ni Aling Orencia. Meron siyang sekretong silid sa loob ng bahay niya. Doon niya dinadala at ikinukulong ang mga bata na dinudukot niya. Ilang minuto lang ay dumating na ang mga magulang ng mga bata. Umiiyak, nanginginig at halos hindi makapaniwala na makakabalik pa ng buhay ang kanilang mga anak sa kanila. Naabutan nila ang kanilang mga anak na nakaupo, nakabalot ng kumot at tahimik na umiinom ng mainit na sabaw na inihanda ni Nanay Lisa. Ano ba kasing nangyari sa inyo? Paano kayo napunta sa bahay ng matandang yun? Walang sumagot. Lahat sila ay nagkatinginan. Meron na ring malay si Jomar pero hindi pa ito nakakapagsalita. Nagkatinginan lang silang 3 hanggang sa isang bata ang nagsalita at sinabing pinapatay ni Aling Orencia ang mga bata na kasama nila. Natigilan ng mga taong naroon. Walang nakapagsalita. Parang tumigil ang oras. Isinalaysay ng bata na palagi nilang naririnig ang nakakatakot na pagdarasal ng matanda. At ayon pa rito, pagkatapos ng dasal na yun ay pinipili ng matanda kung sino ang papatay nito at iaalay sa tinatawag nitong makapangyarihang puon. Sabi sa akin kanina ni Maymay, si Aling Orencia daw ay nangangailangan ng maraming kaluluwa ng bata, kapalit ng buhay ng anak niyang si Rosita. Nay, nakipagkasundo si Aling Orencia sa demonyo para muling buhayin ito ang anak niya. Diyos ko, mabuti at ligtas kayo! Biglang umiyak si Jomar. Nagsalita siya maski pa utal-utal. Unti-unting nabuo ang nakakatakot na kwento ng dahilan kung bakit sila hindi pinatay ni Aling Orencia tulad ng ibang bata na nauna sa kanila. Ayon sa salaysay ng binatilyo, narinig nila ang matanda na sinasabing may mas madaling paraan para muling mabuhay ang kanyang anak. Hindi na raw kailangan ng dugo, hindi na kailangan ng sakripisyo ng maraming bata. Maaaring mailipat ang kaluluwa ng kanyang anak sa isang buhay na katawan at sa lahat ng bata sa baryo, si Trina ang kanyang napili. Hindi nila lubos maintindihan kung bakit si Trina, pero narinig mismo ni Jomar ang paliwanag ng matanda habang ito ay nagsasagawa ng isa sa kanyang mga lihim na dasal. Aniya, bukas ang loob at iisipan ni Trina at dahil dito, mas madali siyang makapasok at ito ang perpektong sisidlan para sa anak niyang si Rosita.
Sinabi pa ni Jomar na ang ritual ay nakatakdang matapos sa kabilugan ng buwan. Sa gabing yun, tuluyan ng magaganap ang pagsasanib ng kaluluwa ni Rosita sa katawan ni Trina. At kapag yun ay nangyari, wala nang balikan pa. Makukulong ang tunay na kaluluwa ni Trina sa loob ng isang manika, katulad ng sinapit ng ibang batang nauna sa kanila. Hindi ko hahayaang mangyari ang bagay na yon. Huwag po kayo mag-alala, Nay. Nabigyan na ni Lolo ng proteksyon si Trina. Teka, may nakalimutan ako. Nay, yung manika, hindi pala namin nadala ni Lolo. Hindi ko na isoli sa bahay ni Aling Orencia. Manika? Nasaan yung manika? Mabilis na tumakbo si Lito sa loob ng bahay. Ilang saglit lang ay bumalik siya, bit-bit ang manika. Nay, kailangan kong bumalik doon. Ibabalik ko na ang manikang to. Tapos si Lolo, sinundan niya si Aling Orencia sa gubat. Baka kailangan ng tulong ni Lolo. Sandaling katahimikan, lahat ng naroon ay nagkatinginan. Ngunit ilang sandali lang ay may ilang kalalakihang lumapit. Mga kapitbahay, mga kamag-anak, mga tanod. Sinabi nilang sasamahan nila si Lito at tutulungan ng kanyang lolo Pilo. Agad na nagsimulang maghanda ang ilan. May mga kumuha ng lampara, flashlight at itak. Ang iba naman ay nagbitbit ng mga pangontra, rosaryo, asin at krus. Habang abala sila, nag-utos naman ang kanilang kapitan ng kanyang mga kagawad na mag-repost na sa mga pulis para sa agarang pag-aresto sa matanda. Nang handa na nga ang lahat, naglakad na sila papunta sa bahay ni Aling Orencia. At ang iba naman ay dumiretso sa masukal na bahagi ng kagubatan. Samantala sa gubat, nagpatuloy sa pagsunod si Lolo Pilo. Biglang tumigil si Aling Orencia sa kanyang paglalakad. Magpakita ka sa akin! Sino ka mapangahas ka na sumusunod sa akin kanina pa? Mula sa likod ng isang puno ay lumitaw si Lolo Pilo. Ikaw? Anong ginagawa mo dito? Orencia, itigil mo na ang ginagawa mo! Tumigil ka! Wala kang karapatang sabihin sa akin yan dahil ikaw ang pumatay sa anak ko! Ako ba talaga ang pumatay sa kanya o ikaw? Ano? Akala mo ba hindi ko alam ang ginawa mo noon? Ikaw ang pumatay sa anak mo dahil pinag-eksperimentuhan mo siya, tama ba? Nagsisimula ka palang mangulam noon at yung anak mo, siya ang pinagpraktisan mo. Hindi! Hindi totoo yan! Pilit mo mang itanggi yan. Alam kong alam mo kung ano talaga nangyari at kung ano ang ginawa mo. Hindi totoo yan! Wala akong ginawa! Mahal na mahal ko ang anak ko! Mahal mo? Matapos mong kulamin, anong ginawa mo? Pinainom mo siya ng isang gamot na hindi mo pa alam ang epekto. Dahil gusto mong patunayan na kaya mo siyang mapagaling gamit ang iyong itim na mahika. Tapos nung huli na, saka mo siya dinala sa akin. Hindi ko alam. Hindi ko sinadya. Akala ko makakatulong. Akala ko mapapagaling ko siya sa sumpang ako din ang gumawa. Pero hindi siya gumaling. Nalason siya sa binigay mong gamot. At dahil hindi mo maamin sa sarili mo na ikaw ang pumatay sa sarili mong anak, ako ang sinisisi mo. Araw-araw kong pinarurusahan ang sarili ko nang mangyari yon. Pero isang araw, may nakipagkasundo sa akin. Isang demonyo. Kaya niyang buhayin ang anak ko kapalit ng mga kaluluwang makukolekta ko at may aalay sa kanya. At naniwala ka naman na si Rosita ngayon ang mabubuhay. Nagkakamali ka. Nililinlang ka lang ng demonyo. Ginagamit ng mga nilalang ng dilim ang kahinaan mo para manipulehin ka. Hindi si Rosita ang hinihila mo pabalik, kundi isang demonyo. Tapos ano, apo ko pa ang tinarget mo para gawing sisidlan ng demonyong yun? Apo mo si Trina? Aba, isang malaking bonus pala siya. Hindi ko alam na apo mo ang batang yon. Huminto ka na, Orencia. Huwag mo nang ituloy ang ritual. Hindi mo ba ako naiintindihan, Pilo? Ilang taon na akong nag-iisa. Ilang taon na akong minumulto ng anak kong umiiyak gabi-gabi. Ilang taon ko nang nilulunok ang puot at sakit. At ngayon malapit ko na siyang mabuhay ulit. Hindi nga sabi siya si Rosita. Patahimikin mo na ang kaluluwa ng anak mo. Huwag mo siyang ipagamit sa demonyo.
Maawa ka kay Rosita! Tumigil ka! Wala akong pakialam kung si Rosita man yun o isang demonyo. Wala akong pakialam. Basta kasama ko siya, ayos na sa akin yun. Naiintindihan mo ba, ha? At bakit ka tumatawa? Anong nakakatawa? Naalala ko kasi bigla. Di mo nga pala matatapos ang ritual mo. Ano? At paano ka naman nakakasiguro? Dahil ang manika ay nasa bahay mo na. At ang apo ko, nabigyan ko na siya ng proteksyon laban sa'yo at sa demonyong nagmamanipula sa'yo. Hindi! Panira ka talagang matanda ka! Humanda ka sa akin! Papatayin kita! Agad na nilabas ni Lolo Pilo ang pinulbos na sambong at isinaboy ito kay Aling Orencia. Napaatras ang matandang babae habang sumisigaw. Aray! Anong ginawa mo? Biglang namula ang mga mata ni Aling Orencia. Nangulubot ang balat nito at nagpakita ang isang pares ng sungay sa kanyang noo. Pero ang bahagi ng katawan nitong nasabuyan ng pulbos ay nagpaltos at parang nasunog. Papatayin kita! Subukan mo! Ngunit bago pa makagawa ng pagganti si Aling Orencia, dumating ang mga tao. Natigilan sila nang makita ang anyo ni Aling Orencia. Biglang nagsigawan ang mga tao. Ang ilan ay napaatras pero mas marami ang nagalit nang mapatunayan nilang tama ang kanilang mga hinala na isang ang mangkukulam ang matanda. Pinatutuhanan nito ang lahat ng sinabi ng mga bata. Galit na galit ang kapitan. Napagtanto nilang lahat na ang dahilan ng sunod-sunod na kamalasan sa kanilang baryo ay dahil kay Aling Orencia. Sunod-sunod silang lumapit pero biglang tumakbo ang matandang babae. Huliin siya! Huwag ninyong hahayaan na makatakas! Pinagtulungan siyang palibutan ng mga lalaki. Isa sa kanila ang matapang na tumalon sa likod at niyakap ang katawan ng matanda para hindi makakilos. Bitiwan niyo ako! Wala kayong alam! Bitiwan niyo sabi ako! Tapos na, Orencia! Tapos na! Napayuko ang matanda. Wala na ang dati nitong bagsik. Habang ginagapos siya ng mga tao, hindi na siya nanlaban. Tahimik siyang dinala sa gitna ng baryo kung saan naghihintay sa kanya ang mga galit na residente. Samantala, nakabalik na si Lito. Naisoli na niya ang manika sa loob ng bahay ni Aling Orencia bago sumunod sa kinaroroonan ng matanda. Pagdating niya doon, hindi siya makapaniwala sa dami ng mga taong naroon. Lahat humihingi ng hustisya. Napakasama mo! Isa kang masamang mangkukulam! Ang dapat sa'yo sunugin ng buhay! Sandali! Hindi natin siya kailangang patayin. May batas pa rin tayong dapat na sundin. Oo nga po. Mas mabuting hintayin na lang po natin ang mga otoridad. Hindi tayo ang huhusga sa kanya. Hindi tayo ang magpaparusa. Nagkaroon ng mainit na pagtatalo. Ang ilan, kabilang na ang mga namatayan ng mga anak, ay gusto nilang igawad na kagad ang parusa. Ngunit ang iba naman ay kontra. Sa gitna ng kaguluhan, dumating ang mga pulis. Tahimik ang lahat at sa wakas nagkasundo ang lahat. Pumayag silang dalhin na sa istasyon ng pulisya si Aling Orencia. Kinasuhan ito ng murder matapos matagpuan sa gubat ang mga kalansay at ang labi ng mga batang pinaniniwala ang kanyang pinatay. Samantala bago naman tuluyang sunugin ang bahay nito, binasbasan muna ni Lolo Pilo ang mga manika at isa-isang inalaya ng dasal. Binasbasan niya ito ng banal na lana para makalaya ang mga kaluluwang naikulong sa mga ito. Nang masiguro niyang nakalaya na ang lahat, tsaka niya sinunog ang bahay. Ang mga labi ng mga bata ay binigyan ng disenteng libing. Sama-samang nagdasal ang buong baryo para sa kapayapaan ng kanilang kaluluwa. Samantala, si Lolo Pilo sa kabila ng paanyaya ng kanyang mga anak at mga apo na sa kanila na lang natumira ay tumanggi ito. Bakit ba kasi ayaw mo, Lolo? Gusto ko namin makasama eh. Sana sa amin ka na lang tumira. Tsaka para masubaybayan mo ang paglaki namin pati na sila Jomar at iba pa namin mga pinsan. Gusto ko naman yun, Apo, kaso lang, hindi pwede. Ang bahay ko, naroon ang mga alaala namin ng lola mo. Ayaw kong iwan yun.
Natahimik si Lito, bagamat hindi niya mapilit ang kanyang lolo na iintindihan niyang dahilan nito. Pagkalipas ng ilang linggo mula nang madala si Aling Orensya sa kulungan, unti-unting bumalik na ang katahimikan sa baryo. Naging masigla na rin at masaya ang paligid. Wala nang batang nawawala, wala nang banta ng panganib. Samantala, si Trina na dating palaging nag-iisa sa bahay nila ay unti-unting natutong makisalamuha sa ibang bata. Madalas na siyang nakikitang nakikipaghabulan kasama ang ibang bata. May ngiti na sa kanyang muka at hindi na makikitang nagmumukmok sa bahay. Ang lahat ay nagbalik na sa normal. Naway nagustuhan niyo ang aking ibinahaging kwento. Pero bago ko po tapusin ito, gusto kong mag-shoutout sa mga masusugid nating tagapakinig. Shoutout kina Miss Milrose Demate na laging nakikinig mula sa Malaysia, kay Fiela Muhammad sa Mata Family at Boli Family mula sa Saudi Arabia, kay Rubilin Eneria 4740, kay Lovecath 2121 na hindi raw nakakapag-comment kasi isang OFW sa Oman Muscat, kay Kurt Patrick Garcia 7044, kay Medi Aros na always listening po mula sa Coronadal City, Mindanao. Shoutout din po kina Ma'am Rizalina Angeles na #1 fan ko raw po at sa mga anak niyang sina Aris, Ronron, RR Cedric at Ardrew at sa kuya niyang nasa Antipolo. Kay Ma'am Purificacion Pasinoble 6060 na kahit marami daw pong commercial ay patuloy na nakikinig sa ating upload. Kay Miss Maria Teresa Iwata, kay Sir Joshua Marangin na taga Cavite, kay Ma'am Maria Lourdes Valverde, kay Kel Rodis at sa kanyang mami Flor de Lisa na nagse-celebrate ng birthday, kay Sir Gerald Bandayril at sa asawa niyang avid listener natin na si Miss Sofia Amorin, at kay Ma'am Vicky Toleroso mula sa Angeles, Pampanga. Sa susunod po ay pipilitin ko talagang mabanggit ang mga pangalan ng mga nagpapa-shoutout. Muli ako po si Miss Winnie na taos-pusong nagpapasalamat sa inyong pakikinig.